I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na may konting pattern, no, na nakita ata ng oposisyon na parating na ang midterm elections at ang only chance, kumbaga, na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo na I guess ang tinatawag mong DDS or loyalist or whatever. Eto, panoorin po natin tong sinabi po netong nakaraan ni Sandro Marcos na tungkol po dyan sa mukhang nasisira ng unit team ng Duterte tsaka Marcos. Ito po, yung sinabi niya kung sino po yung sumisira sa unit team. May alam ito si Sandro Marcos. Sa nangyayari ngayon, yun ba yun? Yung binanggit niya? O iba yung sumisira? Napapansin ko parang iba naman yata Pero ito, panoorin po natin yung paliwanag ni Sandro Marcos. The former President Rodrigo Duterte. At matagal na silang magkaibigan. Medyo malayo ang pinagdaanan nilang dalawa. At lagi naman silang kasama kahit noon pa. And I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na may konting pattern, no, na nakita ata ng oposisyon na parating na ang midterm elections at ang only chance, kumbaga, na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo na I guess ang tinatawag mong DDS or loyalist or whatever na nagkasama sa halalan. Alam naman natin na ang resulta doon ay ang naging 31.8, 31.7 million na boto. Na alam naman natin kung mauulit yan sa 2025, wala silang pag-asa na bumalik. So I think that's part of it. That's why ang dami kong nakikitang interview na with opposition identified personalities na nagsasabi may naghiwalay na yung mga iba't ibang kampo na magkasama noon. I think that's all an attempt to really create divisions within an administration that has been so focused on unity in order to make a comeback sa eleksyon. And sa totoo lang, sa resulta na nangyari nung 2022, sa napakalaking agwat, I think it's safe to say naman na ang tinatawag nating oposisyon na lumaban noong 2022 ay hindi ko naman sasabihin na wala na, pero medyo mahina sa ngayon. So it's normal naman to have disagreements within a camp. It's not normal to agree 100% on everything. So normal naman yun na people don't see eye to eye. But kami naman, those who are, I suppose, na medyo malapit sa ating Pangulo, ay alam ko na taos-puso siyang nagpapasalamat kay FPRRD. And actually, napanood ko yung interview niya kagabi na sinabi niya na tama ang ginawa niya. At nagpapasalamat din ako sa kanya dahil I think also in his first year as president, I think 15 or 16 foreign trips ang ginawa niya. So alam niya kung gaano kahalaga ang pag-iikot at magpapakilala sa ating mga kasama sa iba't ibang bansa. So yan din ang ginagawa ng ating Pangulo, and it looks like it's been yielding positive results naman in terms of geopolitical progress, in terms of the investment pledges that he is bringing, and of course these other factors that come in through official working visits or the various state visits. Ano sa tingin nyo? Dilawan ba? Sa totoo lang, oo, may mga dilawan na hanggang ngayon ay gustong sirain yung unit team. Pero may iba din na hindi sa dilawan. Sabi nila, si Tambi ba yun? Tambi. Yun ba yun? Yun ba yun? Ano ba yan? Basta Tambi yung naririnig ko eh. Yung sinisira yung unit team? Ano ba yun? May kilala ba kayo na wala naman sa dilawan pero sinisira yung unit team? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.